Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga kababayan. At kamusta kayo ha? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at sa lahat po ng OFW nasa iba't ibang panig ng ating mundo. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at sana po kayo ay gabayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras ano man ang inyong ginagawa. Okay? Welcome po. Ito po ang inyong lingkod, Robert. Okay ha? Pag-usapan po natin itong bagong labas na survey patungkol dito sa ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Okay? At pag-usapan din po natin itong issue naman ng mga file, okay, na hawak nitong si Congressman Libiste. Kasi nagiging issue ito ngayon, no? Yung authenticity, okay, controversial sapagkat ay matagal na itong binabanggit ni Congressman Libiste pero hindi niya nilabas sapagkat gusto nga niya na mauna dapat magsalita ang DPWH para nga naman ma-confirm, no? Kaso lang itong DPWH ay tahimik po sa issue. Nahimik po sila. Okay? Ngayon po ay nagsalita itong o nilabas na ito ni Congressman Libiste sa media, sa publiko. Nagbigay naman po ng pahayag itong secretary ng DPWH na si Vince Dizon. Okay? Mamaya pag-usapan po natin sapagkat ilalo po ito naging controversial, lalo naging mainit, no? Para bang sa aking pag-unawa ay gustong palabasin nitong gobyerno na hindi dapat paniwalaan, no, ang files na ito na sinasabi ni Congressman Libiste, no, na galing daw sa kay Cabral. Okay? So yan po at sana po baka po pwede makiusap, no, na baka po pwede pag-subscribe ang ating channel. Okay, maraming salamat po Okay, kamakailan 3 days ago naglabas po ng survey itong SWS, no, patungkol dito sa trust rating, no, ni Pangulong Marcos at ni BP Sara. Nakita ka natin, no, na negative 3% ang net trust rating nitong si Pangulong Marcos. Okay? Ito po ay sinagawa ang survey November. So last month lang Ngayon, nagiging usapin ito ng tiwala ng publiko sa ating Pangulo. Okay? Akalaan nyo ba naman ay negative 3%? Parang lumalabas na may utang pa siya. Parang may utang pa siya kasi negative 3%. Kung sana, zero at least medyo mataas-taas pa. Wala siyang utang. Dahil nga negative 3%, may utang pa siya. Okay? Okay. So ngayon ito bakit nga ba ganon? Bakit nga ba nakaganon itong net trust rating ni Pangulong Marcos na negative 3%? Ako po base lang po ito sa aking observation, no, kung bakit sumadsad ng ganun kababaw o kababa na umabot na ng negative 3%. Okay? Siyempre nga naman, ano nga asahan mo? Paano ka magtitiwala sa isang presidente na una-una masasabi natin na yung kanyang mga sinasabi, pahayag, ay hindi niya tinutupad. Okay, halimbawa dyan itong issue ng 60 billion na pondo ng PhilHealth na nilipat nila sa Treasury,
sabi nga nating ating Supreme Court, bawal yun kasi nga yung pondo na yun ay doon lang dapat tinukalaan para sa mga mamamayan Pilipino na nangangailangan ng suporta ng PhilHealth. Kasi nga batas yun pero pinakialaman ng ating gobyerno. Ibig sabihin, nilabag nila yung batas. Sila mismo na tagapagpatupad ng batas, lumalabag sa batas. Pero kamakailan lang di ba? Kailan ba niyo sinabi ni Pangulong Marcos na ibabalik daw itong 60 billion PhilHealth Fund? Natatandaan ko parang September yata yun Oo, September. Okay, pero ngayon, tapos na ang Pasko. Malapit na magpalit ng bagong taon, wala pa, hindi pa na ibabalik ang 60 billion na pondo ng PhilHealth. So, isa yan sa mga bagay na mawala ng tiwala ang publiko. Diba? Kasi dapat presidente ka. Sa'yo lahat nakapokus ang mata ng tao, ang tinga ng tao. Kapag nagsalita ka, ang atensyon nasa sa iyo. Nakikinig sa'yo, tapos hindi mo susundin, hindi mo tutuparin, mawalan talaga ng tiwala sa iyo ang tao. Diba? Ngayon, patungkol naman dito sa issue naman ng flood control. Napakalaking issue. Naging dahilan ng galit ng tao. Ngayon, sabi ni Pangulong Marcos, di ba, November din niya, ito sinabi, bago mag-December, sinabi niya ito, sabi niya, bago daw magpasko, makukulong na ito mga kurakot, mga malalaking isda, mga buhaya kumbaga, balyena. Yan ang sabi niya, pangako na yan Pati nga itong ombudsman, sinasabi na mapupuno daw ng makukulong na mga kurakot ang bilangguan. Yan ang mga pinagyabang nila noon Okay? Tanda-tanda natin yan kasi nga, nakasubaybay tayo. Ngayon, tapos na Pasko, nasaan yung mga sinasabing big fish? Sinasabing big fish na pupuno sa bilangguan. Tanging nakita ko lamang na nakulong. Sabi nga ni Senador Marcolita ay dilis. Dilis. Nakita ko yung babaeng Diskaya. Yun ang nakulong. Yun lang. Pero yung mga nabanggit doon sa hearing, yung mga nabanggit ng mga congressman, okay, yung mga senador, ito mga ibang kontraktor pa, yung mga DPWH engineers. Yung iba naging ginawa pang state witness. Diba? Ngayon, dahil tapos na ang Pasko, magbabagong taon na, wala naman yung sinasabi ni Pangulong Marcos na makukulong ng mga korap, mapupuno ang bilangguan. Kaya ngayon, sinisingil siya. Sinisingil siya ng mga tao. Nasaan itong pinagmamalaki ni Pangulong Marcos na mga buhaya, mga balyena na makukulong bago magpasko? Nasaan, Mr. President? Okay? Okay? Alam nyo mga kababayan ito lang ang akin Kasi di ba sabi ni Pangulong Marcos, siya daw ang nagpasimula o nag-expose nitong korupsyon na ito sa flood control. Kasi nga di ba sabi niya, siya ang nagbuo ng ICI. Okay? Siya din yung gumawa ng unang nagbanggit o
expose dito sa mga 15 contractors na sinasabi niyang mga may kagagawan na mga ghost projects, substandard. Totoo naman yun. Kaya lang, kung mag-stick ka lang doon sa sinasabi niya, maniniwala ka na siya ang nagpasimula nito. Siya nagbulgar nito, maniniwala ka. Kaya lang, kung pag-aaralan mo mabuti, ang sinasabi ni Pangulong Marcos, ay makikita mo na ito ay parang lumalabas na inunahan niya na. Sapagkat, di ba nga, nung sunan niya, ay pinagmalaki niya na 5,500 na flood control ang natapos na. Kaya lang, after 3 days, napak-check siya ng kalikasan. Okay? Napak-check siya ng kalikasan. Umulan, bumaha. So, nagalit ang mga tao. Dahil nga, hinahanap na saan ba yung mga sinasabi ni Pangulong Marcos na 5,500 na flood control na tapos na. Another year. Ganun ulit, bumaha ulit. Lalo nagalit ng mga tao. Kaya ngayon, na-expose lalo itong kasinungalingan ng ating gobyerno, ng ating presidente. Okay? Ngayon, dahil po tayo ay nag-iisip, alam po natin ang proseso ng buo ng budget mula sa simula, okay, hanggang sa pagbalik sa ating executive. Nagsisimula sa executive, pupunta sa Congress, babalik sa executive. At ang huling kamay nahahawak sa ating budget bago maging batas ay ang Pangulo. Di ba? After ng Congress, pupunta sa kanya, babalik sa kanya, i-review niya para malaman kung meron ba mga illegal, kung meron kailangang ibibito. Bakit pinirmahan niya, pinagbalaki pa nga niya, sabi niya, nabasa daw niya yung 400 plus pages. Bakit maraming mga illegal insertion ang nakalusot na naging cause ng katakot-takot na corruption. So doon ba masasabi ng Pangulo na wala siyang kasalanan? Yung nakalusot sa kanya, nakalusot sa kanyang mga kamay, itong issue na ito bago maging batas, doon may pananagutan siya doon. So bakit niya tinatanggi yun? Okay? Una-una, kung doon pa lang dapat sa GAA, bago niya pirmahan yung GAA, dapat, kung nireview na yon, nalaman niya dapat na ito illegal, binito niya. Para kahit papaano, hindi ganun kalaki ang corruption. Naagapan dapat, kung hindi man tuluyan na zero, at least maliit lang sana. Hindi umabot ng ganun bilyon-bilyon, halos trilyon o trilyon ang ninakaw sa ating kaban ng bayan. So doon, meron siya kapabayaan. May pananagutan siya doon. Di ba? Tapos sasabihin niya, wala akong kasalanan dyan. Mali kayo, Mr. President. Kaya, sa aking palagay, alam niya ng ating mga kababayan. Alam niyan na ating Pangulo ay mayroong pananagutan sa ating bansa, sa taong bayan. Kaya doon, sa halip sana na ipaliwanag ni Pangulong Marcos, aminin, hindi umiiwas siya sa kanyang responsibilidad. So dyan ba, kapag umiwas ka sa iyong responsibilidad, dapat ba paniwalaan ka ng tao?
Dapat ba magtitiwala sa iyo ang tao? Hindi. Di ba? Kasi lumalabas niyan, iwas pusoy ka. Umiiwas ka sa iyong pananagutan, Mr. President. Kaya hindi mo masisisi ang tao kung mawala ng tiwala sa iyo. Kaya nga ang iyong net trust rating ay -3. May utang ka pa. Okay? Mr. President. Di ba? Okay? O ito mga kababayan dito po sa issue naman ng files. Okay? Nahawak naman ni Congressman Libiste. Actually, halos 3 buwan na ito sinasabi na meron siyang files, no? Mga record ng DPWH na galing daw kay Undersecretary Catalina Cabral. Noon pa niya ito binabanggit, kaya lang ayaw niyang ilabas kasi nga gusto niya, sabi niya, dapat daw mauna magsalita ang DPWH. Okay? Kaya lang, bakit nga ba inireveal na ni Congressman Libiste sa publiko itong sinasabi niyang hawak niyang files ng DPWH na galing daw kay Cabral. Okay? Alam po ninyo, sa akin palagay, dahil nga po sa ingay, dahil sa pressure, no? Panawagan, pangungulit nito mga kasama nung kasama nitong si Congressman Libiste na si Bicol Saro Parteles Congressman Tire Redon. Okay? Sabi nga ni Redon, bakit hindi pa nilalabas ni Libiste yan? Meron pala siyang record, matagal na niya sinasabi, bakit hindi niya nilalabas? Ang aking basa doon, kung bakit ayaw ilabas ni Congressman Leandro Libiste itong files na ito, kasi nga gusto niyang mauna magsalita ang DPWH para sa kanila mismo manggaling ang mga files na ito. Kaya lang, tahimik ang DPWH, lalo na itong si Vince Dizon, si issue na yan. Okay? Tayo pa nagtataka kung bakit tahimik itong si Dizon. Okay? Pagdating sa mga usaping ganyan, patungkol sa kanila, sa loob ng gobyerno, tahimik sila. Tahimik sila, oo. Nagtatago sila. Ayaw nila sumagot. Sabi pa nga ni Claire Castro, itong hawak daw ni Libiste na files ay hearsay. Hearsay daw. Ang bihira ito si Castro, no? Okay. Ngayon, dahil sa pressure nitong kasamahan ni Congressman Libiste, nilabas niya sa publiko. Kamakailan lang, kahapon lang yata, 2 days ago, nilabas niya sa kanya mismong ano ba yon? Parang YouTube channel ba yon? Kayang social media account. Okay. Ngayon, sabi nga ni Libiste, ito daw yung files na ito ay alam ni Dizon. So ibig sabihin merong pahintulot mula kay Dizon. Okay? Kaya lang ngayon, after nung i-reveal ni Libiste sa media o sa publiko itong sinasabing files ni Cabral, ay nagsalita po itong si DPWH Secretary Vince Dizon, at ito po ang kanya sinabi. Pakinggan po niyo mga kababayan. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Okay? Sabi ni Dizon for the record, wala akong ino-authentic na document na hawak ni Kong. Nagpilit siya na kumuha ng mga files at gamit ang computer ng staff. Sabihin, alam niya. Alam niya.
alam mo na kumuha ng files itong si Libiste sa DPWH. Okay? Bagamat sinasabi niya hindi niya na authentic, no? Pero alam niya na kumuha. Sabi pa nga nagpilit daw ginamit yung computer at nirecord. So ibig sabihin mga kababayan, alam ni Dizon na itong files na ito ay galing sa DPWH. Kahit sabihin niya na hindi niya ito ino-authentic, hindi niya maitatanggi na ito ay tunay. Dahil galing mismo sa DPWH at kino-confirm na yan. Di ba? Kahit sasabihin niya na ito hindi niya wala sa ino-authentic na dokumento, pero ina-admit niya na ito ay galing sa DPWH. Di ibig sabihin, totoo yung dokumento hindi heresy, katulad na sinasabi ni Claire Castro. So anong issue doon? Ang issue ba ay pagpatotoo lang ni salitang pagpapatotoo ni Dizon? Yun ba ang issue doon? Di ba sa akin palagay hindi. Kasi nga ina-admit niya mismo galing ng DPWH Okay? Galing ng DPWH. So ano ang issue? Alam nyo kung ako ang sa aking pagkakaunawa, itong mga tao sa gobyerno, sa particular sa Malacanang, ay umiiwas sa responsibility. Umiiwas sa transparency. Di ba? Inaamin mo na nga galing doon Galing ng DPWH di ba? Kaya hindi niya masisisi ang tao kung bakit nawala ng tiwala sa ating presidente. Kasi kayo mismo dyan sa Malacanang ang gumagawa ng dahilan para mawala ng tiwala ang tao sa inyo. Imbis na sagutin niyo mabuti, defensive kayo. Okay? Defensive kayo. Imbis na aminin niyo may pagkukulang kayo, hindi defensive kayo. Kaya dapat lang yan sa ating Pangulo na mawala ng tiwala ang publiko sa kanya. Diba? Tama, mali. Tanggapin nyo ang katotohanan na sa kagagawa ninyo, ayan, ang kapalit negative 3% na net trust rating para kay Pangulong Marcos. Yan ba ay tatanggapin nyo? Okay? Nawala ng tiwala ang tao sa inyo? Diba? Ano ngayon ang mukha na ipakita nyo sa tao? Iharap nyo sa tao? Okay? O pakapalan ng face? Pakapalan ng mukha, kumbaga pilit na nagkukunwari, maganda ang ating ekonomiya, matatag ang bansa. Huwag kayo magkunwari na kayo ay may pagkukulang. Diba? Ganun po mga kababayan. Sa kabila niyan, tayo po ay natutuwa na itong ating Vice President, Inday Sara, tumaas, ang kanyang trust rating. Okay? Kung si BBM ay bumaba, negative 3%, si BP Sara naman ay nakakuha ng 31%. Positive 31% na trust rating sa buong Pilipinas yan. Pero inyo sa sa Mindanao, sa Visayas, lampaso si BBM. Lampaso si Pangulong Marcos. Sa kabila ng katakot-takot na paninira ng
mga trolls. Okay, sinasabi nga ng mga bayaran trolls. Okay? Sa kabila ng paninira nito mga kritiko ni BP Sara, mga congressman, ito mga kaparian, sinasabi civil society, nananatili na matatag, malakas ang tiwala ng publiko kay BP Sara. Okay? Alam mo kasi ng tao yan eh. Alam ng tao kung ano klaseng mga leader ang mga Duterte. Alam din ng mga tao kung sino-sino ito mga naninira sa kanya. Okay? Di ba? Masasabi natin na ang ating mga kababayan po ay matatalino na. Kahit anong gawin yung paninira sa Vice President, alam nila na ang dahilan niyan, ang purpose niyan ay para wag siya makatakbo sa 2028. Ganun lang yan eh. Pero alam nyo ito lang aking masasabi. Mapigilan nyo man na makatakbo si Vice President Inday Sara sa 2028. Okay? Marami pwedeng tumakbo. Kahit sino ang i-endorso, suportahan ng mga Duterte, ay yon ang ibubuto ng tao. Majority. Nandiyan pa nga si Pulong, nandiyan si Mayor Baste. Okay? Diyan pa si Senador Bongo, Marcolita, Robin Padilla, marami. Kahit sino dyan ang i-endorso ng mga Duterte, sigurado yan. Susuportahan niya ng mga nagmamahal sa mga Duterte. Kaya, napigilan nyo man si BP Sara, hindi kayo nakakasiguro na sigurado na kayong uupo sa Malacanang. Okay? Mag-isip kayo Ito nga pala, marami ako kasi nababasa ng mga post, sa Facebook, na ito mga kakampings, nawagan ng magkaisa daw. Ito mga kakampings at mga makamarkos para daw napigilan na tumakbo si maupo, makabalik ang mga Duterte, particular si BP Sara sa Malacanang. Galing una pa man, alam na natin yan. Sa simula pa lang 20 after election, after 1 year, nababasa na natin yung takbo. Ang takbo ng politika sa bansa. Nababasa na natin na itong dilawan, itong mga pulahan na yung mga tuso yan mga tuso yan mga yan. Kaya mananahimik sila. Pagdating sa issue sa Malacanang, mananahimik sila. Okay? Kumbaga, anuman ang pagkukulang, anuman ang pagkakamali ng Pangulong Marcos, tahimik sila. Hindi nila aawayin. Hindi sila magsasalita. Para sa anong purpose? Para makuha nila ang suporta ng mga loyalista. At ang titirahin nila mga Duterte. Okay? Gagawa sila ng issue para magkagalit ang mga Duterte at si BBM. Okay? At yun nga ang nangyari. Okay? Sa pamamagitan ni Martin Romualdez na may ambition din, nagamit nila, nakuha nila, okay, ang gusto nilang makuha kay BBM. At ngayon, kahit nakita nyo, kahit anong issue, corruption na sinasangkot ang Malacanang,
ang kakampi ng Malacanang ay tahimik itong mga kahampwet at ang kanila lang tinitira ay itong si Vice President Inday Sara. Ang kanila sinisiraan ito lang mga Duterte. Ganun po katoso. Pero ito naman po aking naisip, kung sakali lang kung sakaling manalo ito mga Hampengs, no, sa 2028 eleksyon, kapag sila ay nakaupo ulit sa Malacanang, tandaan ninyo mga kababayan na ang kalaban, ang tunay na kalaban ng mga Hampengs, ng mga Dilawan ay mga Marcos. Di ba nga dati pa? Di ba dati nauuso yung naratibo na Marcos magnanakaw, Marcos diktador, Marcos mamamatay tao. Yan noon ang narrative ng mga Dilaw eh. At ang pinaka-worst dyan, mga kababayan, no, baka maisip pa nila na ipahukay ang labi nito si Marcos Sr. Di ba nga dati? Nung pinalibing ni Pangulong Duterte si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, ano ang mga binabanggit ng mga Dilawan? Hukayin yan. Hukayin si Marcos. Di ba? Dahil nga gusto nilang makuha ang suporta ng mga makamarcos, itahimik sila. Ano mang issue sa Malacanang, nasangkot ang Malacanang, tahimik sila. Dahil yan sa purpose na para lang manalo. Okay? Pero, kung sakaling manalo sila, mga Hampengs, at makabalik sa Malacanang, ay sa ating palagay, mabubuhay ulit ang mga dating naratibo. Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao, diktador, ay mabubuhay ulit yan. Di ba? Sa Marcos hati. Di ba si Amy Marcos sa panig ng mga Duterte? At si Amy Marcos ang naniniwala na dala-dala niya ang pulisiya ng kanyang ama. Si Amy Marcos ang naniniwala at sinasabi niya na siya daw ang nagtataguyod. Yung pulisiya ng kanyang ama, siya daw yung mukha. At si BBM ay iba. Ang ano ni BBM ang kanyang line. Mga pulisiya ay nakaangkla sa pulisiya ng mga Dilaw. Paano ngayon yan, mga kababayan, mga loyalista? Ay hati ang mga makamarcos. Di ba? Ngayon, kung sinasabi niyo kayo ay tunay na loyalista at kayo ay naging loyalista noon nung panahon ng matandang Marcos, so dapat naka-Amy kayo. Kasi siya ang dala-dala niya ang plataforma ng kanyang ama. Sa mga makamarcos, dapat naka-Amy kayo. Kasi kaya kayo naging loyalista dahil sa kanilang ama. So dapat naka-Amy kayo kasi nga si Amy ang kanyang mga pulisiya, plataforma ay plataforma ng kanyang ama. At ang kay BBM ay plataforma ng mga Dilaw. Di ba nga kaaway ng mga Dilaw ang mga Marcos? O di ba dati kayo galit sa mga Dilaw? Yun lang akin mga kababayan. Di ba? Yan kung pag-uusapan ng politika. Kampihan sa politika. Tandaan ninyo mga kababayan na ang mga Duterte naging magkaaway lang yan dahil dito sa kakagawa nito si Martin Romualdez.
Tandaan ninyo mga kababayan. Kagagawa ng mga dilaw. Nagkampi-kampi sila, sanib pulsa sila, ay Dilaw, Martin Romualdez, ito mga mahakaliwang grupo. O, ginamit nila si BBM. Ito naman si BBM, uto-uto. Ayun. Imbis na maibangon niya ang dangal ng kanilang pamilya, ay hindi. Lalo siya nalugmok ngayon sa corruption. Diba? Nag-iba siya na direksyon eh. Diba? Sa halip na ibangon niya ang dangal ng kanyang pamilya, ay wala. O, paano ngayon yan? O, ay si Amy. Si Amy, ay sa aking tingin, ay hindi bibitaw kay BP Sara sa mga Duterte. Kaya sa aking palagay, hindi nakakasiguro ito mga dilawan, mga kakampings na makuha nila ang buong suporta ng loyalista dahil hati po ang Marcos. Merong Duterte faction, may Dilaw faction. At ang Duterte faction na mga Marcos, si Amy. Ang Dilaw faction na Marcos, si Bumbong. Diba? Hati. Diba? Ayun, kung sakali, maupo itong si VP Sara, sa ating palagay, basta wag lang ma-impeach, wag lang manaig ang kadiliman. Kung sakali si VP Sara ang maupo sa 2028, sa ating palagay, safe ang Marcos. Dahil lang dyan si Amy. Dahil si Amy, close kay VP Sara, pwede siya makiusap. Katulad ng ginawa niya dati kay PRRD na nakiusap siya na wag ikulong ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos sapagkat, di ba, sabi nga ni Amy, doon sa rally ng iglesia, binanggit niya, lumuhod daw siya sa harap ni PRRD na please, wag niyong isama si Bongbong sa huhulihin. Di ba? Dahil nga yung matandang Duterte ay malambot ang puso, hindi niya pinakulong. Pati si Imelda hindi pinakulong. Di ba si Imelda Marcos meron ding graft case, convicted sa graft case. Ano sabi ni Duterte? Matanda na kasi si Imelda kawawa naman. Kaya sa ating palagay, pag sakaling manalo si BP Sara, ay safe ang mga Marcos. Dahil na dyan si Amy. Okay? Ngayon, kung sakaling manalo ang Dilaw, alam natin ang ugali ng mga Dilaw, tuso yan. Tuso yan. Okay. Kaya kayo mga loyalista, mag-isip kayo, ha? Pag-isipan ninyo sinasabi ko. Pag-isipan ninyo. Kung susundin nyo ba itong sinasabi ng mga Dilawan, Pinglawan na dapat mag-iisa ang mga Marcos at Dilaw at kakampings para mapigilan, maupo si makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Pag-isipan ninyo kung saan kayo safe pagdating ng 2028. Nakita nyo naman si BBM. Nakita nyo si BBM, madaling utuin. Sa palagay nyo ba kayang pakiusapan ni BBM kung sakali maupo sa Malacanang ay mga Dilaw? Kaya pakausapan itong mga Dilaw na wag silang gipitin? Sige nga. Di ba? Kaya mag-isip-isip kayo mga loyalista. Hindi porket kaaway nyo ngayon ang mga Duterte. Hindi porket nag-aaway ang mga Duterte ngayon ay kaaway nyo habang buhay. Mag-isip kayo. Ito ay laro ng politika. Di ba? Ayan po mga kababayan, maraming salamat.